At nagmakaawa ho si Senator Bato de la Rosa dito kay Pangulong PBBM. Paano mo naman nasabi, Mima? Ito yung balita, guys. Sana wag laban bawi. Bato de la Rosa hopes Marcos stays firm on refusal to cooperate with ICC probe. Napaghahalataan tong si Bato de la Rosa na takot din sa warrant of arrest ng International Criminal Court kasi napaghalataang merong ginawang kasalanan. Biruin mo ba naman, chief implementer to ng madugong drug war ni Kadigungan. Talagang literal na kasama yan sa kakasuhan at makukulong sa selda. Magsasama-sama sila ng kanya amo forever together. So anyway, yan kasi gagawa-gawa ka ng kasalanan, nagpipiling matapang, akala mo at the end of the day lagi kang may power. O yan, napapala nyo. Kahit nga din yung kay Dilima, di ba? Gagawa-gawa kayo ng kaso tapos ngayon binabalikan kayo, takot na takot kayo, nang gagalaiti kayo. Sinisisi nyo yung mga judge na hindi daw naging fair ang naging desisyon dito kay Leila Dilima. Gagawa-gawa kayo ng kaso tapos palpak rin naman pala. Mga loka. Anyway, okay, diba sabi ni Bato de la Rosa, wag daw laban bawi. Malawak ba yung pagkakaintindi mo, Bato de la Rosa? Sinabi ba ni Pangulong PBBM na hindi niya papapasukin literal ang ICC? Kasi guys, totoo naman, 'di ba? Ito, babasahin ko sa inyo. Para naman may kalinawan tayo. Totoo naman, sabi ni PBBM, PBBM maintains ICC has no jurisdiction over the Philippines in probing Duterte's drug war. Literal naman talaga na sinabi ni Pangulong PBBM na hindi niya papapasukin ang International Criminal Court dito sa bansang Pilipinas. Oo, sinabi niya yan, pero hanggang doon lang ata yung naintindihan ng mga DDS, especially nitong mga senador na mga hitad na to, 'di ba? Hanggang doon lang ata yung naintindihan nila na hindi daw papapasukin ni Pangulong PBBM ang ICC. Kasi guys, ang problem kasi dito, 'di ba? 'Di ba hanggang diyan lang yung kanilang pagkakaintindi. Ang problema kasi dito, guys, hindi lang naman yun yung sinabi ni Pangulong PBBM. Sinabi niya, no, sabi niya, so until those question of jurisdiction and the effects of the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. So, sa madaling sabi ho, para sa ikaiintindi mo, Bato de la Rosa, dahil yung ulo mo medyo walang laman, puro ka lang ngaw-ngaw, literal ka ding walang bayag, yagballs, ganito. Sinabi ho ni Pangulong PBBM na hindi niya ho papapasukin ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas hanggat hindi raw ho nasasagot ang question regarding sa jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas. So, hindi sila makakapasok hanggat hindi ho nasasagot yung question regarding sa jurisdiction. Pero, ito yung tanong, what if masagot ang question regarding sa jurisdiction? Hindi naman ho ang ating Pangulo nagsabi ng hindi ko papapasukin literal. 'Di ba? Hindi niya sinabi yon. Ang pagkakasabi niya lang, hindi ko papapasukin hanggat hindi ho nasasagot ang question regarding sa jurisdiction. Pero what if sinagot? Eh di papapasukin. Sadyang mga letter B kayo. 'Di ba? Ang hina ng pagkakaintindi nyo as always. Tapos ngayon sasabihin nyo, sana huwag maglaban bawi ang presidente. Laban bawi sa pagkakaintindi nyo kasi nga hindi nyo iniintindi ang bawat stanza or bawat nilalabas sa bibig ng ating Pangulo. Ito guys yung video para sa ikaiintindi mo, Bato de la Rosa. Good morning, Mr. President. What is your position on the plan of the International Criminal Court to investigate former President Rodrigo Duterte over his war on drugs? My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty.
So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Diba? Clarex, may, malinaw naman ata sa iyong pandinig na hanggat hindi raw ho nasasagot ang question regarding sa jurisdiction, hindi niya papapasukin. Pero ang tanong dito, what if masagot? Eh di umasa kayo na hindi talaga papapasukin. Yan kasi ang kikitid ng mga utak nyo, ang hihina nyong umintindi. Yun. Anyway, basahin natin ito. Nagigigil naman ako dito sa kalbong to. Ay, nako. Sana daw wag laban bawi, Bato de la Rosa hopes Marcos stays firm refusal to cooperate with ICC probe. So, Senator Bato de la Rosa is hopeful. Hopeful kasi nga takot siya, kasi nga damay siya. yun. Kung wala ka namang ginawang kasalanan, bakit ka matatakot? Diba? Hopeful that the President Ferdinand Marcos Jr. will not change his mind and cooperate with the International Criminal Courts or ICC investigation into the war on drugs. Nangangarap ho ng gising si Bato de la Rosa, nagmamakaawa siya sa ating presidente na sana wag kang laban bawi. Ganito, kagaya ng sinabi niya na panindigan mo ang nauna mong statement, wag mong papapasukin ng ICC sa bansang Pilipinas. Kung si Sara Duterte pa, respetuhin natin ang hudikatura ng bansang Pilipinas natin at wag tayong mag-umasa sa mga dayuhan na sila yung mag-resolba ng issue natin kasi kaya naman daw natin. Di ba? Yan yung mga taong may pinaglalabang takot. Diba? May pinaglalaban pero at the same time takot. Anyway, De La Rosa, who was the chief implementer of the bloody drug war launched by former President Rodrigo Roa Duterte as a former head of the Philippine National Police, said he cannot do anything in case Marcos decide to allow ICC investigators into the country. Talaga namang wala kang magagawa. Kasi nga may kasalanan ka. Yun. At saka guys 2011 pa tayong kasapi dyan, oh. Yan, oh. 2011 pa tayo, August 23. 2011 pa tayong kasapi dyan sa ICC na yan. So wala namang bago if papapasukin ulit ang ICC sa bansang Pilipinas. Hindi ho yan magiging malaking problema sa ating sovereignty. Kayo lang yung nagsasabing magiging malaking problema yan sa ating sovereignty kasi kayo may ginawa kayong kasalanan at natatakot kayong pagbayaran or mahuli kayo sa ginawa nyong pagkakamali. At ito yung desisyon ng Supreme Court. Babasa ko sa inyo Yan. Duterte can't evade International Criminal Court and the treaty on his own. Supreme Court Korte Suprema na ho mismo ang nagsabi, napakalinaw na hindi ho pwedeng maging dahilan ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-alis sa ICC para takasan ang ginawa niyang kabulastugan, kasamaan noong panahon ng kanyang madugong kampanya laban dito sa droga. Nanggigigil ako. Talagang sumasama yung loob ko dito sa inyo. Sinong hindi manggigigil dito kay Bato? Ha? Sinong hindi manggigigil dito? Napakabobo. Sakit sa bangos. Anyway, wala tayong magagawa kung magbago man ang desisyon ng Pangulo. Kung maglaban bawi siya sa kanyang ito si Bato de la Rosa, ang ginagawa niya, parang pinapa-concern niya
si Pangulong PBBM. 'Di ba? Ganun yung ginagawa nila eh. Yung parang pinapamukha nila, sige, pag pinapasok mo yan, may kasalanan ka. Hindi ka ba naawa? Gito, ganyan. Yan yung pinapalabas nila eh. Ay, wala tayong magagawa. That is his decision kung magbago siya ng kanyang paninindigan. Magbago, hindi ho pagbabago ng paninindigan ang pag-achieve ho ng hustisya para sa mga pamilyang na biktima ng madugong drug war ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na kagagawan ninyo. Ang totoong insulto dito kayo. Kasi never ever na-achieve ng mga pamilyang na biktima ang hustisya dahil nga pinagtatakpan nyo at tinatakasan nyo. Nanggigigil ako. Mukha ma-high blood ako nito. Grabe. Diba? Napaka-unconstitutional ng ginagawa nyo. Hindi na kayo naawa. Kinakalampag na kayo ng mga kaluluwang pinatay nyo. Question. Okay. Sana naman huwag kayong laban bawi. Sabi ni Bato de la Rosa kay Pangulong PBBM. Where in fact, hindi naman ho naglalaban bawi si Pangulong PBBM. Hindi ho siya naglaban bawi kasi in the first place, ang sabi niya, hanggat hindi daw ho nasasagot ang question regarding dito sa jurisdiction, hindi pa papasukin ng ICC. Sadyang malabo lang or makitid or tanga-tanga yung pag-intindi nyo. Ganun lang kasimple yun na tila baga pinapalabas nyo na sinabi ni Pangulong PBBM final na hindi niya napapapasukin ng ICC. Pero hanggang doon lang yung inintindi nyo. Hindi nyo inintindi yung sinabi ng Pangulo na not unless nasagot ng question ukol dito sa jurisdiction ay pwede nang pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Ikaw ba to? Talaga nga namang, ikaw yung kalbong walang laman yung utak. Kaloka? Kung magbago man ang isip ng ating Pangulo, anong gagawin ko? Mamundok? Marcos said in the 2022 that the Philippine government will not cooperate with the ICC investigation on the crime against humanity that were allegedly committed during Duterte's war on drug. This week, however, the House of Representatives started discussing a resolution urging the government to cooperate with the ICC probe. So, ito kasi yun guys, yung sinimulan nito. May tatlong, ulitin ko na naman sa inyo para hindi ho yung context natin mawala. Syempre, para maintindihan din ng lahat. Okay, ito kasi yung dito, sinimulan yan. Meron hong tatlong lawmakers ang nagpasa ng House Resolution 1477. Yan, more lawmakers urge Marcos government to cooperate with the ICC probe into Duterte drug war. So sa madaling sabi, ang sabi nila, bakit hindi na lang daw ho papasukin natin ang ICC sa bansang Pilipinas? Kasi guys, itong mga congressman na to na nag-file ng resolution na yan, House Resolution, sinasabi nila, ang kanilang reason na it is better to cooperate, na makikooperate tayo dito sa ICC para mapatunayan natin na tumatakbo ang judicial system ng bansang Pilipinas. Yan ho yung pinakasinimulan ng topic na yan kung bakit halungkat na naman ulit itong ICC na to. So anyway, sabi pa dito, a simple resolution which may be adopted by the Senate or House or any matter within its prerogative has no force or effect of a law and does not require the President's signature. Sabi ni De La Rosa, he doesn't know why lawmakers pushing for the adoption of the resolution on the ICC, one foreign investigator into the country. So, hindi daw ho alam ni Bato de la Rosa na bakit daw ho pinuprosige ng mga mambabatas na to, itong resolution na to, na para mag-imbestiga ang ICC sa bansang Pilipinas. Hindi pa ba obvious kung bakit pinupush nila? Hindi pa ba obvious? Kasi malamang may humihingi ng hustisya. Yan yun. Bobo. Alam nga naman papuntay nilang ICC ng basa-basa lang. At saka guys, yung ICC, it is good for the future generation para din naman maprotektahan sila. Diba? Ay, nako.
Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit tayo magpupumilit na i-welcome sila? Hindi nga tayo member ng International Criminal Court. Oo nga, hindi nga tayo member. Kaya nga, di ba, pinagmimitingan eh. Kaya nga, magkakaroon ng plenary hearing, di ba? Kaya nga, pinagdedesisyonan nga kung papapasukin ba or hindi. Bakit ba tila ba takot na takot kayo? Alam nyo ha, mas lalo kayo matakot. Ito yung sabi ng Pangulo eh. Bongbong Marcos government studying possibility of returning of ICC November 24, 2023. Ngayong araw lamang ho mismo. Kaya talaga nababahag yung buntot ni Bato de la Rosa eh. Kasi yan o, mas matakot kayo. Kasi pinag-aaralan na ho mismo ng gobyerno ng bansang Pilipinas ang posibilidad ng pagbabalik ng ICC sa bansang Pilipinas. Bato, bakit ka natatakot sa sarili mong multo? Okay. Sabi pa dito, Duterte announced that the Philippines was withdrawing from ICC Rome Statute in March 2019. With the withdrawal took effect a year later. So, walang problema kung kailan tayo nag-withdraw. Sabi natin 2019. Above, yung 2019, 2021, 2022, 2023, above, walang problema dyan kasi naka-withdraw na tayo. Pero yung 2019 pababa, kung saan yung may literal na madugo ang pakikipaglaban sa war on drugs, hindi ho yun pwedeng gawing rason ni kadigungan para ho umalis siya dito sa ICC. Yan yung sabi ng Supreme Court. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mali Sianyat, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.